ay awit ng papuri para kay Yahweh. Purihin si Yahweh, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ni Yahweh, pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ang babaeng baog ay pinagpapala niya, ipinapag-anak niya para lumigaya, purihin si Yahweh. Tayo po'y manalangin. Maraming mong salamat, Ama, na kami muli narito sa iyong banal na simbahan. Purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. You are our great healer, Panginoon, na nagpapagaling ng lahat ng sakit sa aming mga katawan, O Lord. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Tunay nga po, Panginoon, napakadakila mo sa buhay namin, sa lahat ng ginagawa mo sa amin, Panginoon. Mula sa aming paggising hanggang sa aming pagtulog, dala-dala namin ang iyong pagpapala, Panginoon, at pag-iingat sa lahat ng sandali ng buhay namin, Panginoon. Hayaan po ninyo, Panginoon, bibigyan po namin kayo ng papuri sa pag-awit, Panginoon. Kami aawit para sa iyo, Panginoon, naway maging karapat-dapat kami, O Lord. Ganun pa rin po, Panginoon, dalhin mo po ang inyong mga anak sa bahay-sambahang ito upang lahat po kami ay sama-samang papurihan ka at dakilain ang walang hanggang mong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Napakapalad namin, Panginoon, na kami ay pinili mo upang maligtas sa kasalanan ng mundo, O Lord. Marami pong salamat, Lord. I-bless mo nga po ang aming panambahan ngayon mula sa umpisa po sa pag-awit ng papuri, sa message na ibibigay po ng iyong banal na lingkod, ang aming Pastor Kit, at sa lahat po ng mga panalangin, Panginoon, ay alam namin kayo po ang magpapala sa amin. Marami pong salamat, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po tumayo na at atin pong samahan ang ating leader sa pag-awit ng papuri. Pagpalang umaga po sa lahat. Atin pong awitan ng ating Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord. In your majesty. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up, and I will live for you. I am devoted to you. Your majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know
Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakasaya pong awitin ang ating Panginoon. Patuloy po natin siyang papurihan. Awitin po natin ang Holy Forever. A thousand generations falling down to worship, singing song of ages to the Lamb. Yes, Lord. All gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry. Forgiven. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing your name. The highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Let's worship God. All thrones, dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Angels cry.
always be. You will always be holy, holy forever. You will always be. You will always be holy, holy forever. Yes, Lord, forever you will be holy, Panginoon. Stay, amen. Lakpakan po natin patuloy ang ating Panginoon. Tuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Lahat po tayo ay may pinagdaraanan at meron pong pagsubok, kalusugan, financial. Let's cry to the Lord. Let's give our hope in His mighty name. He will help us no matter what we're in. He's in control of everything. Every trials, we give it to the Lord. Sing, hope of our hearts. The hope and faith that you will remain in the midst of the trial. You will always be. I say, our God never fails. Our God never fails. With open light, you wait over all. Though my heart may fail, you will always be. I say, our God never fails. Yes, our God never fails. Praise in the morning, praise in the evening, praise when I'm laughing, praise when I'm grieving. There will be dancing, there will be singing. Upon injustice we will tell of our God, the hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fades, your love never fades. With open light. With open light, you reign over all. Though my heart may fail, you will always be. I sing, our God never fails. Our God never fails. Oh, praise in the morning, praise in the morning, praise in the evening.
face. In darkness and triumph, my soul shall sing of His mercy and kindness. But over this Lord, I'll praise. Our God never fails. Our God never fails. Sing our hope of all hearts. The hope of all hearts. The hope of all hearts is you. Your love never fades. Your love never fades. Sing our hopes to the Lord. The hope of all hearts. The hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. Darkness in triumph. In darkness in triumph, my soul shall sing of His mercy and kindness. Not over me, your grace. Our God never fails. Yes, Lord. Our God never fails. Darkness, sing. In darkness and triumph, my soul shall sing of His mercy and kindness. Are over me, your grace. Our God never fails. Our God never fails. Sing our hopes. Last time. The hope of all hearts. The hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. Yes, Lord. Lord, thank you. Stay. Thank you for the blessings, Lord, for the opportunity to worship you today. Marami po ang may karamdaman, hindi nakapunta, pero their hearts and their hopes has always been with you, Panginoon. Help us, Lord God. We thank you every day. In Jesus' name, amen. Amen. Lakpakan po namin po. Patuloy po tayong dumulog sa presensya ng ating Panginoon at damhin na ang kanyang pag-ibig, Panginoon. Lord, dakilang Ama, aming Panginoong Diyos na nasa langit, salamat po, Panginoon, sa umagang ito na inyong ipinagkaloob sa amin, Ama. Dalangin po namin, Ama, ang araw na to, ang oras na ito ay wala kaming ibang gagawin kundi mapasalamatan ka, mapapurihan ka, Panginoon. Masamba ang ngalan mo, Panginoon, maitaas ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Lord, wala kaming ibang nais kung hindi ang makasama ka, Panginoon, sa umagang ito. Maramdaman namin ang presensya mo. Tumimo ang mga mensahe na ibibigay mo sa amin, Lord God. Tinataas ka namin at pinapapurihan sa mga oras na ito, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami rin po ay humihingi ng kapatawaran, Ama, sa mga kasalanan na aming nagawa, naisip, nasambit, at sa mga bagay na hindi namin nagawa, Panginoon. Ikaw po ang nakakabatid ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sa kabila ng aming karumihan, ay ibinigay mo, Panginoon, ang inyong pag-ibig. Binigay mo ang inyong grasya upang kami ay inyong iligtas, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Ama, sa inyong buhay na talagang ibinahagi mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy naming natatamasa, Panginoon, maski hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa mga biyayang ito. Pero dahil sa inyong habag, dahil sa inyong pag-ibig sa amin, patuloy mo kaming
pinagpapala, Panginoon, upang mas makilala ka namin, Panginoon, ng lubusan, Ama. Hindi man kami karapat-dapat, pero dahil sa iyo, Panginoon, dahil sa inyong dugo, ginawa mong karapat-dapat kami, Panginoon, sa inyong harapan. Lord, salamat, Panginoon, dahil tunay nga kung hindi dahil sa inyo, ay hindi kami makakatayo sa inyong harapan. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi kami makakapagpatuloy sa aming buhay. Kung hindi dahil sa inyo, Panginoon, hindi namin malalampasan ang mga problema na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na karamihan sa amin ay dumaranas ng mabibigat na suliranin, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Ama, na ikaw ang sampatuloy na humawak at kumatag po sa bawat isa, Panginoon. Hindi man po namin batid ang nararamdaman ng bawat isa, pero ikaw, Panginoon, ang nakakaramdam nito, Panginoon. Patuloy mong abutin ang bawat isa sa amin. Patuloy mong ipadama ang inyong pagmamahal. Patuloy mong ipadama ang iyong pag-ibig na talagang ikaw lamang, Panginoon, ang pag-asa namin, Panginoon. At wala na pong iba. Lord, sa hirap po ng buhay, alam po namin na may makakapitan kami dahil nariyan ka, Panginoon. Sa bawat oras na kami ay madadapa, Panginoon, nandyan ka upang kami ay akayin, upang kami ay itayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyo, Panginoon, nakakapagpatuloy kami, Panginoon. Dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, naririto kami, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Lord, batid mo po, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman, Panginoon, naming mga kapatiran. Hindi man po namin isa-isa ang kanilang pangalan, Panginoon, pero ikaw po ang nakakaalam nito, Panginoon. Alam po namin na sa isang haplos mo lamang, Panginoon, isang salita mo lamang, Ama, at wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Kung sa amin pong mga mata, sa mga doktor, Panginoon, ito ay imposible, pero ikaw, Panginoon, kaya mong gawing posible ang lahat ng bagay, Panginoon. Lord, kaya sa inyo kami lumalapit, sa inyo kami humihingi, sa inyo kami humihingi ng gabay, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang aming mga kapatiran, si Ate Gigi, si Ninang Lorna, sila Angel, Panginoon, sila Ate Lani, sila Ate Jocelyn, Panginoon. Lord, lahat po ng may karamdaman, Ama, alam po namin, Panginoon, na kaya mo itong pagalingin. Kaya mo itong tanggalin, Panginoon. Kaya sa inyo po kami humihingi, Panginoon, ng kalakasan, ng kagalingan ng aming mga karamdaman, Panginoon. Dalangin rin po namin, Panginoon, ang mga nangyayari sa aming kapaligiran ngayon, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ng sakuna na dumarating sa aming bansa, yung mga malalakas na pag-ulan, baha, paglindol, pagputok ng mga bulkan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na may purpose ka kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, Panginoon. At alam din po namin, Panginoon, na ang tanging nais mo lamang ay kami ay lumapit sa inyo, Panginoon. Manumbalik, Panginoon, sa pananampalataya sa inyo. Lord, patuloy mo pong pukawin ang puso ng bawat isa na ikaw lamang ang lapitan, Panginoon. Ikaw lamang ang pasalamatan. Ikaw lamang ang
hingan, Panginoon, ng mga tulong, Panginoon, sa aming bansa. Alam din po namin, Panginoon, na nalalapit na ang inyong pagbabalik, Panginoon. Kaya ihanda mo po ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, marami po sa amin, Panginoon, na nag-aalala, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga agam-agam na ito, pag-aalala ay palitan po mo po, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon. Pag-asa na sa inyo nagmumula. Pag-asa na meron kaming lalapitan. Pag-asa na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang tutulong sa amin sa lahat ng oras, Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dalangin namin ang nangyayari sa aming politika din ngayon, Lord God. Batid mo, Panginoon, kung ano man ang kaguluhan, Ama. Ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa aming mga namumuno, Panginoon. Mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang antas ng mga namumuno, Panginoon. Ikaw po ang siyang dalangin namin na mag-guide sa kanila kung paano patakbuhin ng maayos ang aming bansa, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa buong mundo na talagang laganap na ang kasamaan, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na humawak, Ama. Tunay nga, Panginoon, na lahat, Panginoon, ay mawawala. Pero ikaw, Panginoon, at ang pag-ibig mo ang siyang maghahari, Panginoon. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ay bigyan mo kami ng pag-asa na kami ay isasama mo, Panginoon, sa inyong kaharian, Ama. Lord, sa oras na ito, Panginoon, tinataas din po namin ang mensahero na inyong iluluklok, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na humawak sa kanya. Salamat po sa kanyang buhay na talagang patuloy na ginagamit mo upang maging channel of blessing, Panginoon. Hindi lang sa aming simbahan, kundi sa lahat ng nakakasalumuha niyang tao, Panginoon. Gayon din po ang liderato ng aming mga simbahan, Panginoon. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang dahilan kung bakit din po sila nakakatayo, Panginoon, sa aming harapan. Dahil sa inyong grasya, dahil sa inyong pagmamahal, Panginoon. Muli, Panginoon, binabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw lamang po, Panginoon, ang nais naming makasama sa umagang ito, Ama. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Makaupo po muna tayong lahat, mga kapatid. Maraming salamat po sa mga kapatid nating nanguna sa mga unang bahagi ng pananambahan, pag-aawitan, of course sa panalangin. Maraming salamat po sa inyo. At we are always blessed by godly people who lead us in worship dahil ang pananambahan po natin ay hindi lang personal, kundi it's a corporate worship, and that's why sa pagiging corporate mayroong service, we're serving together, serving one another, and that's why Christians call it worship service. And speaking of service, magpapatuloy tayo sa serving. When Kuya Pot was praying, naalala ko how gifted talaga sa panalangin si Kuya Pot. Talagang kung gusto mong kung nag-uumpisa ka pa lang in praying, pakinggan mo si Kuya Pot mag-pray. Max Kuya Pot. Isa yan sa mga in-admire ko, especially when I was a young Christian, how Kuya Pot prays. It's a gift, no? Of course, lahat tayong mananalangin, pero in leading, there are people who are gifted in praying. At related ito sa ating topic, ating tema, which is serving the King with, or serving with the gifts of the King. Yung mga ibinibigay sa atin na kakayanan, kagalingan, katalinuhan
na binigay sa atin ng hari at gagamitin natin sa paglilingkod. Medyo in contrast siya, no, sa nangyayaring filing of candidacy ng ating bansa para sa eleksyon, na kung saan kahit na wala namang skills, no, hindi naman match sa job, mag-file ng wala namang gift sa sa legislative work sa Senado or sa executive work sa pagiging mayor, no. Lahat nag-a-apply, comedian, vlogger, TV personality, na hindi naman match ang kanilang gifts doon sa kanilang ina-applyan. But today we will gusto nating ma-encourage na ma-discover natin ang ating mga special skills to practice din ito para sa kaharian ng Diyos. Ma-encourage tayo na meron tayong kakayanan at yung kakayanan na yan ay nandun lang. So for one example would be, isa sa mga ina-admire kong Christians these days sa West, ay si Francis Collins. I don't know if you know him. Siguro si LJ, naririnig niya ito. Pero Francis Collins is a scientist, and dati siyang atheist, hindi siya naniniwala sa Diyos, hindi siya naniniwala kay Kristo. Pero naging Christian siya, ginamit niya ang kanyang pagiging scientist, lahat ng galing niya sa pagiging scientist at talino, to pursue science, in the lens, using the lens of faith, to educate Christians about yung importansya ng science sa ating pananampalataya at importansya ng ating pananampalataya para sa pag-aaral ng siyensya. Marami siyang achievements, inimbento niya yung cloning. Isa siya sa mga nag-invent sa positional cloning. Pagdating sa genome, sa cloning, isa siya sa mga nangungunang scientist. He took part in discovery of the genes for fibrosis, yung sa medical and physics. Kasama din siya sa mga nakadiscover ng Huntington's disease and marami pang iba. And he has served a lot sa iba-ibang mga science organizations sa buong mundo. And right now, he is the founder. Nung naging Christian siya, he founded ang tinatawag na BioLogos Research. BioLogos is a Christian and science organization. So, Francis Collins is an example of a person na nung nakilala niya, na-encounter niya si Christ, yung gifts niya ay ginamit niya. Of course, hindi naman lahat ng gifts na merong kakayanan, merong ka before, so na yung Christian ka, i-apply mo na. No? Hindi naman yun ang ibig sabihin. Parang si Manny Pacquiao, nung naging Kristiyano, tinuro ang mambugbog yung mga Kristiyano. Hindi naman gano'n. No? Hindi kung ba lahat ng kagamit-gamit na kagalingan para sa kaharian ng Diyos, yun ang dapat nating ma-discover para magkaroon tayo ng encouragement at gamitin natin ito para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Now today, titingin tayo sa mga examples from the Bible, at least dalawa lang. Ang dami kong naisip, dami kong pinagpilian. Pero I narrowed it to 2 examples of disciples who served with the gifts that they have nung na-encounter nila si Jesus. Now, dadaanan natin ang 3 tanong sa 2 klaseng taong ito. Sino ba sila bago nila na-encounter si Jesus? Ano ba ang meron doon sa encounter nila ni Jesus? And after noon, paano sila nag-serve nung na-encounter? Maybe you are also asking this thing, paano ba ako mag-serve kay Lord? Well, we can go through these questions as well. Sino ba ako bago ko na-encounter si Jesus? Ano bang mga kakayanan ko? Ano ba personality ko? Paano ko ba na-encounter si Jesus? At dahil dyan, paano ako ngayon mag-serve kay Jesus? Now, of course, there are gifts na talagang miraculous na parang hindi mo naman kaya before, pero nung naging Christian ka, nakayanan mo na. Like, for example, ako, I'm one of, kumbaga masasabi mong introverts, and this is my fear of speaking in public, pero ngayon, parang nakasanayan ko na. And other stuff na pwede mong ma-develop or ibigay sa'yo ng Panginoon na kailangan gawin sa paglilingkod sa kaharian. But primarily, basically, there are gifts na meron ka na. Even before nakilala mo si Kristo, at nung
nagseryoso ka nang sundin ng Panginoong Jesus at maglingkod sa Kanya, you can use them. You are empowered and called to serve with those things. Now, pwede mo na siyang alamin ngayon, pero titignan natin ang buhay ng dalawang ito. Titignan natin si Zacchaeus at walang pangalan, si Samaritan woman. Basahin natin mula, isang verse lang, samahan niyo po ako sa pagtayo para sa pagbibigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dalawa po ang titignan nating verses. Now, this is something unusual sa ginagawa natin preaching, but because ang purpose natin is to look at some examples, then we will select 2 verses from Luke chapter 19 verse 8. Luke 19 verse 8, buksan niyo po kung may Bible kayo or nasa gadget ninyo. And then, i-bookmark nyo or hawakan nyo, lilipat tayo sa John chapter 4 verse 39. Luke 19:8 and John 4:39. Basahin ko po mula sa New International Version ang parehong verses. Ito po ang sinasabi ng Luke chapter 9 verse 8. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Yan ang sabi ni Zacchaeus. Ito naman ang sa Samaritan woman sa John chapter 4 verse 39. Many of the Samaritans from the town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. May the Lord bless us with the reading of His Word. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Interesting kung bakit itong dalawang to ang pinili ko. These are not ideal people na pwede natin gamitin for this. But I want to emphasize some things na dadaanan natin sa umagang ito. Bakit si Zacchaeus and bakit the Samaritan woman? And dadaanan nga natin yung mga tanong na sino nga ba sila before na-encounter si Jesus, ano ang encounter nila with Jesus o ano nangyari doon, and paano sila nag-serve after that encounter. Questions that you can also ask yourself para malaman natin paano nga ba ako mag-serve. Una, tignan natin si Zacchaeus. Who was Zacchaeus before he encountered Jesus? Sino ba siya? Ano ba yung personality niya? Ano ba reputasyon niya? Ano ba yung character niya? Ano ba yung gifts and skills niya? No? Zacchaeus is a chief tax collector. Hindi lang siya tax collector, he's a chief tax collector. And mga tax collector sa panahon ng mga Hudyo, sa panahon ng panahon ni Jesus, are considered sinners. Bakit sila makasalanan? Nag-work lang naman sila sa BIR. No, it's not that way. No, hindi sila kagaya ng mga BIR or ano nga ba sa America, Internal Revenue, IRA? Sa Amerika, no? Hindi sila ganoon. Kasi sila yung mga tipong kinomission ng Roman Empire na siyang mananakop ng the Greater Palestine area at that time, the Syrian province kung saan nandoon ang Judea and the rest of the area of former Israel kasi wala nang Israel at that time. Sila yung mga taong kinomission na mangolekta ng mga tariff na hindi makatarungan. At lahat pinapatawan. Hindi pinapatawad. Pinapatawan. Lahat meron silang komisyon. Lahat ng mahuhuli sa trabaho, lahat ng isda, lahat ng sweldo, lahat ng klase, hihingan nila ng tax. Kaya hindi makatarungan ang ginagawang pangungulekta. At kaya naman itong mga tax collectors ay mga sinners sa mata ng mga Hudyo dahil sila ay kumakampi at nagtatrabaho at nangaabuso, kumikilos para sa Roman Empire, sa kaaway, na siyang nang-aalipin, nang-aabuso at nananakop sa kanila. And Zacchaeus, kahit na gaano siya kaliit, yung posisyon niya ay napakalaki.
Because he is not just a tax collector, he is a chief tax collector. Alam naman natin kung ibig sabihin ng chief, di ba? May hawak siyang napakaraming mga tax collectors. Siya siguro nag-aasay, ikaw sa Quiapo, ha? Ikaw doon sa Tondo, ikaw doon sa Buendia, ikaw doon sa Pasay area, sa may Rotonda, no? Ikaw sa may Quezon Ave, doon ka. Ikaw, mas magaling ka, doon ka sa Makati. Ikaw sa BGC. Parang ganon. And I'm not wrong in mentioning Makati and BGC kasi saan nakapwesto siya sa Chaos? Sa Jericho. Kung babasahin natin yung context, which hindi na natin masyadong emphasize. But sa Jericho, si Zacchaeus. And si Jericho, ang Jericho is not just known for the walls of Jericho, it's also known of its wealth. Napakayaman ng Jericho. Isa siya sa hindi lang sikat, kundi mayamang, importante, punong-puno ng mga negosyo at mga nangnenegosyo at mga numinegosyo sa mga negosyo, na mga syudad sa panahon nila. So, ibig sabihin, kung negosyante ka sa Jericho, baka mayaman ka. Kung tax collector ka sa Jericho, di mas lalong malaki ang nakukuha mo. Kung chief tax collector ka sa Jericho, ibig sabihin, mas malaki ang iyong kinikita. May imagine mo na lang na ang dami naghihirap sa panahon nila. 90% of Jews in their time are in poverty. And you see this tax collector, this chief tax collector, sumasakay sa kanyang, chariot. May mga alipin na naglilingkod, may nagluluto ng kanyang, may namamalengke para sa kanila, may naglalaba may gumagawa ng tinapay para sa kanya, nag-aasikaso sa kanyang buong pamilya. That's Zacchaeus. And being a chief tax collector speaks a lot about his reputation at ang kanyang kayamanan. Ang kanyang reputasyon, kinamumuhian siya. Ang kanyang kayamanan, talagang luxurious. People hated him. Baka nga, maybe even the people na nagtatrabaho para sa kanya also hate him. Ganyan naman, di ba? Kasi may kumikita sa kanila. Bayan, yan naman si boss. Makakomisyon na sana ako, kukomisyonan din pala yung komisyon natin. Mas malaki pa yung kita niya kaysa sa atin. Tayo naman yung pumipwesto sa tayo naman na nagpapakahirap. So, his character, his skills, imagine yung skills niya sa pera, yung diskarte niya sa pagmamanage ng tao, yung galing niya sa finances at pagmamanage ng tao. Imagine that. So not only that his character or his capabilities are hated by people, do not forget that being a chief tax collector also speaks a lot about his gifts. Hindi yung wealth, kundi yung kakayanan niya. His capability, his knowledge, his skills. Babalikan natin yan later. Pero ano nangyari nung na-encounter niya si Jesus? Jesus Christ entered Jericho kasi ang Jericho ay isa sa mga dadaanan mo pag pupunta ka ng Jerusalem or palabas ng Jerusalem. And Jesus Christ was actually going to Jerusalem at this moment. And Jericho, he entered Jericho and the people were cheering for Jesus or waiting para makausap or marinig na magturo si Jesus. And Zacchaeus was there. Sobrang interesado siyang makilala si Jesus. Kaya lang may dalawang bagay. Isang maliit at isang malaki. Yung malaki is yung syempre, kinamumuhian siya ng mga tao. Yung maliit ay yung syempre, maliit siya. So, hindi lang siya nakakahiyang makihalubilo sa mga taong pumapaligid na kay Jesus. Hindi pa niya kayang sumiksik dahil isa siyang maliit na tao. So, ginawa niya, umakyat sa puno. Actually, sycamore tree is not a big tree. Umakyat siya. And Jesus saw him.
out of the crowd. No? Jesus gave his full attention to him habang dumadaan siya sa napaka-busy na business district. Na napakaraming taong pumapaligid, may rallying nang nangyayari. But he saw this small person, this nagkukumahog na umakyat, maliliit na galamay, at mabibigat na mga alahas at damit na doble-doble, pero sinubukan niya umakyat. And Jesus saw this guy. Jesus noticed him. And Jesus made sure to talk to him. And hindi lang siya kinausap. Sabi ni Jesus Christ, bumaba ka na dyan. Magsistay kami sa inyo. Wala kami na book na Airbnb. Hindi, joke lang. Sa inyo kami titira for a moment. And so, sa tuwa ni Zacchaeus, welcome niya si Jesus. And hindi yan masyadong sinabi sa verses, pero if you know the context, the cultural context, bongga yan kapag may guest. At kung may kakayanan ang host, malamang, maluwag yung tahanan, masarap yung kainan, malakas ang tawanan, at syempre, merong pagtuturo dahil rabay si Jesus. At habang nagtuturo sila, Zacchaeus encountered Jesus, the Messiah, and learned more about his teachings. Isa siyang kontrabida ng lipunan, pero na-encounter niya ang bida ng Israel. And during that talk, during that teaching, during that encounter with Jesus, nabago si Zacchaeus. He learned about Jesus and the kingdom of God, about forgiveness and about repentance. He encountered Jesus. And what happened after the encounter? He served. Nag-serve siya. Paano siya nag-serve? Ito ang tanong. Paano siya nag-serve after na-encounter Jesus? Well, it's part of his repentance. Part to ng kanyang pagbawi. Part to ng kanyang pagbabago. Pero paano ba siya nagbago? Sa paglilingkod. And what did he do? Sabi sa verse 8 ng chapter 19 ng Luke, Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Here, now, ibibigay ko kalahati ng aking kayamanan sa mga mahirap." Bakit kalahati lang? Well, kasi ang kasunod, "And kung nagkulang man ako, dinaya ko man." Ang Zacchaeus, totoo naman, dinaya mo naman. Wag mo na itanong. Kung nagkulang man daw ako sa kahit kanino, ng kahit magkano, babayaran ko ng 4 na doble doon sa pinandaya ko o kinupit ko o nanakaw ko sa mga pinagka-atrasuhan kong tao. He gave half of his possessions to the poor and paid 4 times the amount doon sa kanya mga dinaya. And it will not stay that way. Na parang one day lang gagawin ni Zacchaeus yun. Kaya nga there's no mention of him following Jesus. Because when his life was changed, yun na ang kanyang inasikaso. We can imagine him going around city to city sa mga pinagka-atrasuhan. May mga atraso siya, may mga utang siya na nakawan niya. And going around city, towns, and looking for people na pwede niyang tulungan na mahihirap. Because you know what happened to Zacchaeus? He was not just converted to a disciple of Jesus, from a sinner to a saved person. No, it did not stop there. He became a servant. And what kind of servant? He became a generous giver. Generous. Hindi yung parang kung ano lang yung kayang ibigay ngayon, ganyan, He gave his possessions away. Imagine yung epekto nun sa buhay niya. From big houses, kailangan na niyang mag-adjust. Magbaba ng standard ng kanyang pamuhay so that he can give. So that he can pay. He became a generous giver. That's what happened to Zacchaeus. Next, the Samaritan woman. Curious ba kayo kung bakit Samaritan woman? At ano ba nangyayari sa Samaritan woman? All the time,
Most of the time, pag narinig natin yung Samaritan woman, naisip natin kung ano siya kamakasalanan at niligtas ni Jesus. Sino ba siya bago niya na-encounter si Jesus? Well, mahaba ang kanilang usapan ni Jesus. But we can just deduce, no? Nagkaroon siya ng 5 asawa. Ang Samaritan woman. And right now, nung kausap niya si Jesus, yung 5 asawa na yan, dinivorce siya after another, ano? Pero right now, may kasama pa siyang lalaki. May partner siya, may ka-live-in siya. At yung ka-live-in niya, hindi sila kasal. They're not married. Now, it's easy to say that this woman is a sinner. Kahit na hindi naman yan masyado talagang na-emphasize dito, pero nakasanayan na natin, Christian teachings, Christian tradition. Ako nga one time, nagturo pa ako sa Sunday school. At ganito pa yung tinitle ko para sa Samaritan woman, Worst Sinner to Worshipper. Corny, di ba? Parang in-emphasize ko pa yung pagiging makasalanan ng babaeng to. Pero hindi ko in-emphasize yung transformation na nangyari. What really happened is that this woman became an evangelist. He proclaimed Jesus. Mamaya tignan natin. But, dinivorce siya 5 times. Pero sinabi ba dyan kung hindi? So was it her fault or was it the fault of the men na iniwan siya? Pero bakit automatic na natin sinabi na siya yung unfaithful, siya yung makasalanan, ano? What's clear is that sa kultura nila, sa panahon nila, ang mga lalaki lang ang may karapatang mang-divorce. Dahil walang karapatan ang mga babae na mangialam sa mga kontrata, pumasok sa kasunduan, lalaki lang at lalaki lang ang pwede makipaghiwalay. Pag umayaw na yung lalaki at sa panahon nila, there are debates kung ano dapat ang basihan ng divorce. Kaya nga pagdating sa kay Jesus, may teaching siya about divorce. Kasi kahit pa man sa panahon nila, kahit malinaw naman ang sinabi sa Old Testament, pero pagdating sa panahon nila, lalo na sa Samaria, na medyo loose na ang kultura at relihiyon at pananampalataya, kahit anong dahilan, pwede nilang iwanan ang mga babae. Never can a woman have a right to leave her husband. Only the husbands can leave their wives. Now you can imagine how cruel these husbands were to just discard this woman right there and then. 5 relationships. And considering Samaria, hindi lang to dahil adulterous tong babae or unfaithful siya. It's loose. She could be barren. Posibleng baog yung babae kaya siya iniwan. Posibleng pinagsawaan na siya or hindi gusto ang kanyang kilo sa bahay pero masipag naman to. Nag-igib pa nga kaya nga niya na-encounter si Jesus. But as far as my studies have discovered in the recent na mga usapin sa biblical studies, hindi in-emphasize dito ang kasalanan ng babae. Sa totoo lang. And I feel sorry na na-emphasize natin yon. Na lagi natin na-emphasize, sobrang makasalanan itong babaeng to kasi 5 na yung naging asawa niya. Sino ba may kasalanan? Sino ba hiwalay? It's actually one of the reasons kung bakit nabibiktima na abuso ang mga babae sa panahon nila. Dahil ang mga babae walang karapatan. Ang mga lalaki may karapatan, mga abuso. Dahil hindi pwedeng umalis ang babae. Pero pag sila ang umayaw, tatapon na parang basura ang babae. And instead of highlighting na makasalanan ng babaeng to, what is emphasized here is that she has had a cycle of terrible and traumatic relationships with dysfunctional husbands. Na hindi siya kayang panindigan in the relationship that should last for a lifetime. And now she is forced to live with another man na hindi niya alam kung papakakasalan pa siya kasi hindi rin naman niya desisyon yun. So she could somehow survive kasi kapag wala kang lalaki sa buhay, mas lalong wala kang halaga sa lipunan. Kaya napipilitan siya makisama sa isang lalaki na hindi pa siya kayang pakasalan o walang desisyon na pakasalanan siya. So
kailangan niyang tiisin, pagtsagaan yung kahihiyan ng lahat ng yun. And it's terrible for us to instantly say, makasalanan tong babaeng to. Where in fact, he's a victim of a social structure that abuses women and tramples on their right and their personhood. So ang i-emphasize ko dito is this woman, biktima ng lipunan, biktima ng mga kalalakihan. Here is a person who is a woman na kahit na sino mga lalaki, pag nalaman ang kanyang history ay hindi siya kakausapin. At unang-una dahil babae siya, makakatagpo sa isang isolated na lugar kung nasa nandun yung balon. Siya nag-iigib, kinatagpo siya ni Jesus kahit babae siya. At yung kanyang estado mismo sa lipunan ay kahiya-hiya at kamuhi-muhi na, nilapitan siya ni Jesus. Here is a woman left by people 5 times. Here is a woman ashamed of herself. Pero lahat ng yon ay hindi pumigil sa kanya para mag-abang, umasa sa Messiah. Why? Kasi nung nag-uusap sila ni Jesus, sabi niya, alam kong darating ang Messiah. She knows about the Messiah. See? Kahit ganun ang kanyang buhay, she has the longing in her heart for the Messiah. At ano ang nangyari nung nakatagpo niya si Jesus? Si Jesus, binasag lahat ng pader. Jesus broke all layers of hostility. From pagiging Samaritan ng babaeng to, Samaritan, ang mga Samaritan ay mga Hudyo ay magkaaway. Dahil they think na ang mga taga-Samaria ay mga halo-halo na. Hindi na purong Israelita. At at the same time, kapag naglalakbay ang mga Hudyo from Galilee to Jerusalem or from Jerusalem to Galilee, yung Samaria ang daming magnanakaw. Kapag dumaan sila dyan, nabubugbog sila o ninanakawan sila, and hold up sila. Delikadong lugar ang Samaria para sa mga dumadaan. Kaya umiikot sila, umiiwas sila papuntang malapit sa Jordan River bago makababa papunta, paakyat ng Jericho to Jerusalem. Pero si Jesus at ang kanyang mga disipulo, si Jesus actually sabi niya, sige, maghanap kayo ng kakainin. At si Jesus, pinili niyang daanan ang Samaria. Pinili niyang pumunta sa hostile na lugar. At pinili niyang kausapin. Siya ang nag-umpisang kausapin ng babaeng to. Dahil never na mag-uumpisa makipag-usap ang babae. And of course, Jesus is a Bible teacher. Why would a Bible teacher sent from God would speak to a dirty woman like this? But Jesus broke down that kind of hostility. Imagine, also this woman is a 5-time divorcee. Hindi pa man sinabi ng woman, actually alam na ni Jesus, sabi nga niya, totoo, wala kang asawa ngayon. I mean, yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. At you've had 5 husbands in the past. And right now, you're living with another woman. Lahat yun ng stigma, lahat ng stereotype, lahat ng bias and ng prejudice ay binasag ni Jesus para kausapin. Jesus talked with her. Trivia, alam niyo po ba na in all the Gospels, in all the New Testament, in all the Bible of course, ang pinakamahabang recorded na usapan ni Jesus at ang isang tao, guess what? The Samaritan woman. The Samaritan woman. Wala nang ibang mas mahaba pang kausap ni Jesus na na-record sa Bible, kundi ang Samaritan woman. Meaning, their conversation must have really mattered. Napakahalaga. Tapos i-reduce lang natin siya into a sinful woman. But their conversation was very important sa tema ni Juan. Ang tema ni Juan na ang Diyos ay bumaba. Ang templo ng Diyos ay naka Jesus na si Jesus mismo ang templo ng Diyos. At kung saan man siya magpunta, nandoon ang presensya, ang kaharian ng Diyos at ang pagsamba ng Diyos. Kaya nga sabi ng Samaritan woman, kayo sumasamba doon, kami sabi dito, sabi ni Jesus. Darating yung panahon at dumating na ang pagsamba ay wala na sa mga doon at dito, kundi sa ganito.
napakahalaga ng usapan ni Jesus at ng Samaritan woman. They had a very long conversation. And hindi lang yon. Ang ender ng conversation nila, alam niyo ba, pag tinatanong si Jesus lagi, nasa na yung, ikaw ba yung Messiah? Ikaw ba yung Messiah? Ikaw ba yung ganito? Hindi sinasabi ni Jesus, tama? Hindi siya nagpapakilala Messiah. Pero nung sinabi ng Samaritan woman, I know darating ang Messiah. Pag dumating siya, ipapaliwanag niya sa aming lahat. Alam niyo po ba sagot ni Jesus? Ako na nagsasalta at kausap ka. Ako ang Messiah. Imagine how special this woman is. Yung hindi siya nagpapakilala kung sino talaga siya sa napakaraming tao, pero this sinful woman, he said directly, ako ang Messiah. And sabi ng woman, di ba, kapag dumating ang Messiah, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat. And of course, he encountered Jesus. He met Jesus. Jesus revealed exactly what she is longing for. Ang makita ang pagdating ng kanilang pinakaasam-asam na pagdating ng hari ng Messiah. So Jesus, even with all those prejudices na ginagawa ng mga tao para sa babaeng to, but Jesus loved her and Jesus revealed himself to her. And what happened to this woman? Sabi sa verse 39 ng John chapter 4, tumakbo daw itong babaeng to, bumalik sa kanyang society na galit sa kanya, na ikinakaya siya, na namumuhi sa kanya, na hinuhusgahan siya palagi. Bumalik siya doon sa lipunan. Ikaw ba, kapag nakapulot ng 1 million, ibabahagi mo ba ito sa mga taong galit sa'yo? Itong Samaritan woman, nung nakilala niya ang pinakantay-antay nilang pag-asa ng lahat, binalikan ng mga taong nanghuhusga sa kanya. Many of the Samaritans from the town believed in him, in Jesus. Because of what? Because of the woman's testimony. And sabi ng babaeng to, he told me everything. Yung longing ng babaeng to, na maipaliwanag sa kanya. Kahit gano'n ang background niya, she has this hunger to know about the Messiah. And this knowledge na pinunuan ngayon ng Messiah, ito naman ang kanyang binahagi. She also broke down the layers of hostility. Binasag niya yung kahihiyan. In-overcome niya yung galit ng mga tao at panghusga ng mga tao sa kanya. Sino ba naman na makikinig sa kanya? Di ba? Hindi lang siya mahiyain, ikinakahiya siya. At he overcame everything so that she could proclaim Jesus to them. She could share the good news that the King is here, that the Messiah, the Christ, is here to save them all. Just how he saved her. And sabi pa dito, because of the woman's testimony, ang testimonya ng babaeng to, na makasalanan, kinamumuhian, kinahihiyan, kinagalit ng lipunan, pero her testimony helped instead of becoming a hindrance. Imagine, hindi ka nga pinapakinggan, kinakahiya ka nga eh. Pero you became an effective evangelist. At she had certain knowledge na before. Kung papansinin niyo po yung usapan nila, may knowledge siya sa pananampalataya ng Israel. Bihira yun. Considering lalo na babae ito. And of course, dapat lang naman, kasi sa kultura ng mga Israelita, dapat ang mga babae, ang mga nanay, nagtuturo sa kanilang mga anak. They teach their children about the faith of Israel. But, sa dami ng nangyayari sa Israel, before that point of history came, it's surprising that this Samaritan woman knows a lot. At kaya humaba ang usapan nila ni Jesus eh. Kasi meron siyang sagot eh. Meron siyang, hindi blanco ang kanyang utak. Malaman
ang kanilang conversation ni Jesus Christ. They had a very meaningful conversation. Here's another trivia. See, medyo gigil ako dito sa Samaritan woman. Chapter 3, John chapter 3, sino kausap ni Jesus Christ? Isang napakagaling na teacher ng Israel. Dapat siya ang mas maalam. Pero pinagalitan siya ni Jesus, nagtuturo ka sa Israel pero hindi mo alam to. Tignan niyo pa yung contrast. Si Nicodemus yan. Napakagaling na teacher versus a Samaritan woman. A Samaritan woman, in the light of day, kinausap si Jesus. Yung napakagaling na teacher ng Israel, in the dark of night, kinausap si Jesus. Pareho silang kinausap ni Jesus. Yung isa, nagulantang, nawindang, na-confuse. Yung isa, natuwa, nagbahagi tungkol kay Kristo. This woman is very special. She has certain knowledge of Israel's faith. She is good in conversation. She has communication skills. Nung nagbalita na siya, people believed her. She became an effective evangelist, a Samaritan woman who had a cycle of traumatic and terrible relationship with dysfunctional and faithful men. Pero ginamit siya ni Jesus to proclaim the kingdom of God. What can we learn from both Zacchaeus and the Samaritan woman? We turn to ourselves now. Paano ba natin, ano ba tayo before? Paano ba natin na-encounter si Jesus? And how should we serve after the encounter? Or every time we encounter Jesus? One, when we serve the King, our sins, our history from the past will not matter anymore. Kung Samaritan woman ka, nagkaroon ka ng 5 relationships, go! Kung na-encounter mo si Jesus, you can serve Him. Zacchaeus, yun talaga yung obvious na makasalanan. Being a chief tax collector, punong-puno rin yun ng panghusga, pero right, dapat lang naman kasi kontrabida siya talaga. Pero when he became a Christian, when he followed Jesus, he became a generous giver. His past, her past, did not matter para sa Panginoon. Okay, wala na yun, napatawad ko na kayo. But, their skills, their heart, their network, their context, it all mattered. Sino ka noon? Anong kakayanan mo noon? Nung nakatagpo mo si Jesus, anong meron ka noon? Anong kakayanan mo noon? Ang pwede mong gamitin sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. And sana yung kasalanan mo noon, yung background mo noon, yung context mo noon na hindi kaaya-aya, ay huwag nang maging dahilan para hilaing ka papalayo sa paglilingkod kay Jesus. Hindi ito nangyari sa Samaritan woman, hindi ito nangyari kay Zacchaeus. They focused on their strength and their skills, and they were empowered by the encounter with Jesus. When we serve the King, our sins from the past will no longer matter, but our skills, our heart, it will matter. Pangalawa, when we serve with our gifts, kapag maglilingkod tayo sa Panginoon using ang kakayanan natin, ang kapasidad natin, no, our encounter or our relationship with the King, with Jesus, yan ang pundasyon. At yan din ang gasolina natin. The foundation and the fuel that will sustain us in serving. Hindi naman ito mangyaring lahat kung hindi nila na-encounter si Jesus. Tama? At hindi sila magtutuloy-tuloy kung hindi sila nagkakaroon ng continuous learning from Jesus, empowering from Jesus, as kagaya ng lahat ng mga disciples na nagpatuloy sa pagkilala kay Jesus at sa paglingkod kay Jesus. The foundation and the fuel that will sustain us. So kung mag-uumpisa tayong maglilingkod, when we discover that kind of gift that Jesus has given to us, then lagi tayong babalik-balik with Jesus, to Jesus, to encounter Him, to ask for fuel,
to ask for guidance and wisdom and strength to serve. Kasi sa umpisa minsan ganun eh. Yung emotion, yung hype nandun eh. Yung excitement nandun. But it could happen along the way, mababurnout ka. It could happen along the way, masistress ka, mapapagod ka, mawawalan ka ng gana if you don't return to Jesus. Diba? You will not be sustained. Pangatlo, when we serve the King, pag maglilingkod tayo kay Jesus, many of the gifts we can use are already there with us. Of course, again, nandyan yung mga iba pang mga idadagdag sa atin na mga special spiritual gifts na ibibigay sa atin ni Jesus. Along the way. Nandyan din yung kailangan pa nating i-develop ito kung ano mang meron sa atin. Pero, huwag natin kalimutan. All of it, bahagi ng spiritual gifts o kakayanan na meron ka, karamihan doon ay meron na sa'yo. Meron na sa'yo. Kaya hindi mo kailangang junk lahat ng kakayanan mo kung maaari mo itong gamitin para sa karyaan ng Diyos. But, it will have renewed methods, no? Mababago yung kapamaraanan. Hindi na didiskarte si Zacchaeus ng panggagancho, no? Panglalamang at pagnanakaw at pagkukupit, ano? Mag-iiba na ang mga practices. Mag-iiba na rin ang kanyang misyon. Hindi na para yumaman, kundi para pabutihin ang mga taong na mas nangangailangan. The practices and the purposes will be shaped by Jesus. But the truth remains, kung ano mang kakayanan mo noon na pwedeng gamitin para sa karyaan ng Diyos, nandyan na yan. Nandyan na yan. Surrender it to Jesus. Surrender it to Jesus. And it will be shaped by Jesus. What I mean that it will be shaped by Jesus is that sa encounter ni Zacchaeus at ng Samaritan woman, na-emphasize yung kakayanan nila eh. Sa stories na yan, na-highlight yung kung anong meron sila eh. At yun ang ginamit nila to serve after the encounter. Diba? So, isurrender natin kung anong meron tayo, Panginoon. Lord, itong kakayanan ko, magaling na ako dito, or pwede pa ako ma-develop dito, pero ipinagkakatiwala ko sa nais kong maglingkod gamit ang kakayanan na ito. Lord, sanctify my hands, my heart, my skills, my knowledge. Sanctify me so that I can serve you more. And lastly, when we serve the King, the gifts we use are aligned with the message and the mission of the kingdom of God. Nakalinya na siya, nakahanay na siya sa mensahe ng mabuting balita ni Jesus, sa pag-abante ng misyon, sa pagtatawag ng marami pang taong nangangailangan ng pag-asa sa ilalim ng paghahari ng Panginoong Jesus. Ano man ang kakayanan mo, ihanay mo doon sa Panginoon. Ihanay mo sa kanyang misyon. Ihanay mo sa kanyang mensahe. So whatever it is that you have, what gifts that you have, are you a multimedia person? Are you a technology guy? Are you a numbers person? Are you an accountant? Finance, magaling ka ba? Are you good in teaching? Are you good in singing? Are you good in instruments? Are you good in household management? Are you good in business? Are you good in leadership? Anything that can be beneficial for the kingdom of God. Surrender it to the Lord as you encounter Him daily in your life. Let Him sanctify you. Let Him sanctify your skills. Let Him shape you. And let Him be the foundation and the fuel of your faithful service to our faithful King. Napakaraming pwede pang i-reflect sa mga kwentong ito kay Zacchaeus at sa Samaritan woman. I challenge you to think more. Mag-reflect pa. Ano pa bang mayroon dito na matututunan ko? Kasi napakaganda ng kwento ng dalawang encounter na to. And of course, there are many stories, encounters, characters sa Bible na pwede pa natin pag-aralan
encourage us to serve. One is yung si Apollos. Si Apollos, napakagaling na magturo, pero kailangan niya pang ma-encounter si Paul to teach more about the kingdom of God. At ang nag-train sa kanya ay si Priscilla and si Aquila, ang mag-asawa. Pero ang mas nagturo sa kanya ay si Priscilla na isang babae. So, do not underestimate your capacity, your skill, your gifts na meron ka. Do not say, wala naman akong kwenta. Anong magagawa ko para sa Panginoon? Imagine Zacchaeus and the Samaritan woman. The generous giver and the effective evangelist. Mga kapatid, go serve the King with the gifts that He has given you even before you encountered Him. Let us pray. Father, thank you po sa inyong salita. Sana po ay patuloy niyo po kaming gabayan, turuan, at palakasin upang patuloy kami maglilingkod sa inyo, sa aming kapwa, ng buong puso, malinaw na isip, at magagaling na mga kamay na aming buhay iaalay para sa iba. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.